Hello, tayo muna ay manalangin mga kapatid. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Hinatid niyo kami sa lugar na ito upang kayo'y katagpuin sa pamagitan ng aming pagsamba sa buong maghapon. Dalangin namin na nawa mapatibay ang aming pagsamba at pagtitiwala sa inyo sa pamamagitan ng mga salitang ilalahad sa aming pong kalagitnaan. Naway magsalita kayo sa likuran ng iyo pong gagamiting tagapagturo, tagapangaral sa maghapon upang makita namin, marinig namin ang iyong kalooban para sa aming mga buhay. Salamat Panginoon sa magang ito na tunay ng iyong presensya kasama namin sapagat kayo Panginoon ay Diyos na makapangyarihan at sumasalahat lalo na sa iyo pong tinakda na pagsamba ng inyong pong mga tao. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Good morning muli. Brother Boy, kumusta? Alam nyo, nung malit pa ako, gusto kong maging abogado eh. Yun ang pangarap ko nung araw. Kaso lang, habang lumalaki ako, may narinig akong kwentuhan na hindi rin magandang maging abogado. Kasi ang abogado raw, kapag namatay, hindi siguradong mapupunta ng langit at hindi rin siguradong mapupunta ng impyerno. Kasi dalawang karas siya eh. Siya ay kumakampi sa mga kriminal, pinagtatanggol niya ito, at kanya rin pinagtatanggol ang mga mabuti. So depende sa bayad na kanyang tinatanggap, kung ang bayad ay nagmula sa isang kriminal, ipagtatanggol niya ito hanggang sa may panalo, at kung ito naman ay mabuti, ay ipagtatanggol niya rin ito hanggang sa manalo. Pero hindi ganyan ang ating Panginoong Hesus. Sapagat ang ating Panginoong Hesus, kung sino pa ang kanyang kinamatayan, siya pa ang kanyang ipagtatanggol hanggang sa walang hanggan. Siya ang ating tagapamagitan. Ang ating Panginoon ay tapat kahit tayo hindi mga tapat sa Kanya. Sapagkat ang katapatan niya ay nasa Kanyang salita at nasa Kanyang pangako. Kaya ngayong umaga, muli tayong dumako sa ating pag-aaral sa 1689 at tayo nandito na sa pangwalo na lesson. Ang ating paksa, Christ the Mediator. Si Kristo ang ating tagapamagitan. Na napakalaga sa atin, mga Kristiyano, na ating alam, in summary, ang ating doktrinang pinanghawakan ng 1689. Sana maging familiar tayo para anuman ang maitanong sa atin ng sino mang tao, ay alam nating sagutin sa pamagitan ng ating kaalaman ng 1689. Ang 1689, ito'y inilahad sa atin, ito'y itinatag sa loob ng 1,364 years. Kaya ito po ay wala na pong masabing pagkukulang. Ito'y kumpleto na, sapat para sa ating pananampalataya. So isinulat dito ang una, ang banal na kasulatan. Ano mang katanungan ng tao, banal na kasulatan ang pwedeng sumagot nito. Sapagat ang banal na kasulatan, sapat, tiyak, at hindi maaring magkamali. At sa banal na kasulatan, nagtuturo ito, ikalawa, ng Diyos at ng Trinidad. Walang ibang makapagtuturo, makapagpapaliwanag ng tama, sapat, tungkol sa Diyos at sa Trinidad, maliban lamang ang banal na kasulatan. At sa banal na kasulatan, itinuturo din na ang Diyos ay nagtakda. So, banal na kasulatan ang sasagot sa lahat ng tanong, bakit nangyayari mga bagay na ito? Sapagat ang Diyos ang nagtakda ng lahat ng bagay. At sa kanyang pagtakda, ano ipang-apat na doktrina? Creation. Nilikha niya ang lahat ng bagay upang lahat ng kanyang itinakda ay mangyayari. At mangyayari lamang ang lahat ng kanyang creation sa itinakda niya kung hindi niya pamamalaan to sa panlima. Ano yung panlima? Providence of God. Lahat ng kilos ng Panginoon sa pamagitan ng providensya. Pinakikilos niya lahat ng bagay upang maisakatuparan ang itinakda. Kung pipiliin mo ang daan ng kasamaan, ano ang itinakda? Kapahamakan, kamatayan, karamdaman, lahat ng kamalasan. Pero pagka pinili mo ang buhay, ano itinakda? Buhay,
kapayapaan, kasaganaan, pagpapala, providensya. Ngayon, pati pang-anim, ano yung pang-anim? Na sakop ng kanyang providensya. Fall of man, ang pagbagsak ng tao. Hindi po nagkataon ng pagbagsak ng tao. Pero hindi Diyos ang may author ng sin. Sino ang author ng sin? Si Satan at ang tao. Sa kanila nagsimula ang kasalanan. At dahil doon, sa kasalanan ni Adan, na kanya itong sadyaang nilabag ang kautusan ng Panginoon, lahat tayo ay naging makasalanan. At lahat ng tao ay makasalanan, wala pong maaaring makaabot sa Diyos. Maliban na ang Diyos ang aabot sa tao. Kaya ang Diyos ay gumawa ng covenant, ng tipan. Pampito yun. At sa covenant niya, mayroon siyang ipinangakong tagapamagitan. Ano itong walo? Ito na yung Christ the Mediator. At ating natalakay nakaraan ang tatlong bahagi ng pagiging mediator ni Christ. Diba? Ating napag-aralan, una, ang kanyang pagkakatalaga. Sinong nagtalaga sa kanya? Ang Diyos Ama. Mula saan? Sa walang hanggan. Anong layunin? Sa walang hanggang layunin ay ang katubusan ng kanyang mga tao. Kaya ang katubusan nasa Diyos, wala sa tao. Ito'y itinakda na ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. At ikalawa, nakita natin ang pagkakatawang tao ni Kristo. Hindi maaaring matubos ang tao kung hindi maaaring magkatawang tao si Kristo, sapagkat siya ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Kailangang maranasan ni Kristo ang lahat ng kahinaan ng tao upang sapat niya itong ikaligtas at ikatubos. Kaya lahat ng kahinaan ng tao, lahat ng kakayanan ng tao, naramdaman ni Kristo at ito ay kanyang tinubos. Ang pagkakatawang tao, kaya pangatlo ay ang pagkamarapat ni Kristo. Marapat si Kristo na ating tagapamagitan sapagkat siya lamang ang hinirang, siya ang pinahiran, siya ang puno ng Espiritu Santo. At na kay Kristo ang lahat ng kapunuan ng Diyos. Lahat ng kapunuan ng Diyos, kapuspusan ng Diyos, nasa ating Panginoon. Kaya siya lamang ang mediator, tanging mediator. Wala pong sino. Hindi po totoo ang mediatrix o si Maria na tagapamagitan sa katubusang ginawa ng Diyos ni Kristo sa kanyang mga tao. Yan po'y kasinungalingan. At ngayon, sa ating pagpapatuloy, tignan natin ang natitira pang pagiging mediator ni Kristo, yung kanyang bahagi. Dalawa po ito. Una, ang mga gawa ni Kristo bilang mediator, at ikalawa ay ang opisina ni Kristo bilang mediator. Atin ang natalakay ang mga isa-isa nito, opisina, pero tignan pa natin ang mas pagdidiinan pa natin ng gusto ngayong umaga. So, simulan natin sa pang-apat na bahagi ng pagiging mediator ni Christ ay ang kanyang mga gawa. Ang kanyang mga gawa bilang mediator. Mababasa natin ito sa paragraph 4, lesson 5 ng Christ the Mediator, paragraph 4. Ganito po ang pagkakasabi. Kusang loob na ginanap ng Panginoong Hesus ang tungkulin ng isang tagapamagitan. Upang matupad niya ito, nagpasakop siya sa kautusan ng Diyos na kanyang lubusang ginanap. Dinala niya ang parusa na dapat ay pagdusahan natin sapagkat siya ay inaring may sala at isinumpa siya alang-alang sa atin. Tiniis niya ang lubhang kalungkutan sa kanyang kaluluwa at pinakamasakit na pagdurusa ng kanyang katawan. Siya'y ipinako sa krus at namatay. Patay siya ngunit hindi nabulok ang kanyang katawan. Nang ikatlong araw, siya ay bumangon mula sa mga patay, sa gayon ding katawan na dumanas ng hirap. At siya ay umakyat sa langit at umupo sa kanan ng kanyang Ama at namamagitan para sa kanyang hinirang. Sa katapusan ng mundo, babalik siya upang hatulan ang mga tao at mga anghel. Nakita natin dito,
ang mga gawa ng Panginoon bilang mediator. Unang-una makikita natin ang kabuuan ng kanyang gawa. Ang kabuuan ng kanyang gawa, dalawa po ito. Diyan po sa section 22 hanggang 27 at section 28 hanggang 31. Summarize ko na lang po yung sa section 22 hanggang 27, ito yung kanyang humiliation. Ibig sabihin, ang kanyang pagkababa. Kumbaga sa tao, pangsalitang tao, ang kanyang kahihiyan na ginawa ni Kristo. Ang kanyang pinakamababang ginawa ni Kristo. Ito yung paghamak sa kanyang paghihirap sa laman, sa pagpasan ng krus, ito yung pinakahamak. Andun yung kahihiyan. Bilang Diyos na nagkatawang tao, ipinako sa krus, isang kriminal. Isang kriminal na hinatulan ng Romano sapagkat ito ang pinakamatinding hatol sa isang kriminal na dapat ay si Barabas. Pero ang Panginoon ang siyang pumalit para kay Barabas. Sapagkat kung si Barabas ang mamamatay para sa mga makasalanan, wala pong matutubos maging ang kanyang sarili. Kaya ang Panginoon mismo ipinakita sa atin kung paano tayo tinubos tulad ni Barabas. We are just like Barabas. Isang kriminal, isang offender ng Panginoon, lumalabag sa kanyang kautusan. Tayo po ay isang kriminal. Ngunit si Kristo po, tinanggap niya ang humiliation, ang pagkahamak, ang paghihirap sa laman, sa pagpasa ng krus sa kahihiyan. Tinanggap niya ang pagdura, tinanggap niya ang pagsampal, tinanggap niya ang pagkorona ng tinik, tinanggap niya ang lahat ng latigo na may kalawit na mga bakal at pako at nilatigo, pumupulupot sa kanyang katawan at binabaltak ng mga naglatigo sa kanya, kaya yung kanyang laman tumatalsik. Ang sabi sa Isaiah 52, hindi maitsurang tao ang katawan ni Kristo. Ganyan ka tinubos ni Kristo. Sino ngayon ang magmamalaki na sa pamamagitan ng kanyang gawa, sa pamamagitan ng kanyang pagiging present palagi, sa pagsamba, sa pamamagitan ng kanyang panalangin, siya ay maligtas ng Diyos? Wala pong ganon. Tanging si Kristo, siya po yung namagitan para sa atin. Tinanggap niya ang kahihiyan na dapat tayo ang magdusa. Ikalawa, hindi lamang kanyang kahihiyan, ngunit ang kanyang exaltation, ang kanyang pagkakataas. Dahil sa atin, dahil sa katubusan na ginawa niya sa atin, sa kanyang pagpasan ng ating kasalanan, ang kahatulan po ay talaga namang naibigay ang hatol sa kasalanan. Kaya naman siya ay tinaas ng higit sa lahat ng pangalan. Kaya dapat lahat ng dila ay sambitin na si Kristo ang ating Panginoon, ang ating Panginoong Jesus. Itinaas siya ng Diyos mula doon sa kahihiyan, alang-alang sa atin. Pero sa atin minsan, hindi tayo nahihiyang gumawa ng kasalanan. Ganyong tinanggap ni Kristo ang lahat ng kahihiyan dahil sa kasalanan. Matindi po. Hindi po basta-basta ang ating katubusan. Hindi natin dapat ito ikahiya na ipagsabi sa iba na ako'y tinubos sa pagkaaba, sa pagkababa kay Kristo upang ako'y magkaroon ng buhay. Kaya ako naging ganito ako sa biyaya ng Diyos. Ako'y naging anak ng Diyos dahil sa pagpapakababa ni Kristo. Huwag natin itong ikahiya na ipatotoo sa mga tao, sa mga taong katulad nating Barabas sa mundong ito. Ikalawa, hindi lamang yung kabuuan ng kanyang mga gawa. Ikalawa, yung gawa ng atonement. Now, pag sinabi pong atonement, mga kapatid, ito yung pagbabayad kasalanan. Pagbabayad kasalanan. Paragraph 5. Tignan natin ang paragraph 5. Ganito po ang pagkakasabi. Binigyan ng Panginoong Hesus ng buong kasiyahan lahat ng hinihingi ng katarungan ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang lubusang pagtupad sa kautusan ng Diyos at sa paghahandog minsan magpakailanman ng kanyang sarili sa Diyos
sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu. Nakapagdulot siya ng pagkakasundo at binili niya ang isang walang hanggang mana sa kaharian ng langit para sa lahat ng ibinigay sa kanya ng Ama. Nakita niyo kung paano itong binuo ng mga church fathers natin, ng councils, yung itong dakilang aral na ito mula sa Genesis hanggang Revelation. Kaya wala na po tayong hahanapin pa. Sino mang gagawa ng panibagong doktrina, tiyak lamang na siya'y magkakamali. Kaya nga ang ating pananampalataya ay na-summarize sa 1689. Ang ating paniniwala sa Diyos ay batay sa katotohanang natutunan natin at matututunan pa. Hindi lundag sa dilim ang ating pananampalataya. Basta naniniwala ako. Hindi ganun. Pag sinabing ako'y sumasampalataya, isa-isahin mo. Bakit? Banal na kasulatan, Diyos at Trinidad. Isa-isahin natin yon, mga kapatid. So ito makikita natin ang gawa ng Panginoon ng atonement. Ang sinasabi dito sa 32 and 34 hanggang 37, yung pong paggawa niya ng pagbabayad o papawalang salak sa natin ay dalawang obedience. Active and passive. Pag sinabi pong active, mga kapatid, actual niyang tinutupad ang kautusan. No? Actual niya. Katulad nung sa kautusan, sa ceremonial law, kinakailangan magpatay ng tupa, iwiwisik ang kanyang dugo, at ang isa naman ay pakakawalan sa disyerto o saan man. Ginawa ng Panginoon, aktibo niyang ginawa ito sa krus. At passive naman, lahat po ng kalooban ng Ama, tinupad ng Panginoon. Wala pong isa mang nakaligtaan. Active and passive po ang pagtupad ng Panginoon. Kaya nga, lahat po ng mga alipin sa sumpa ng kautusan, may katubusan kay Kristo, tanging nag-iisa lang ang nakatupad. Kaya ang sino mang sumasampalataya at tumanggap kay Kristo, natupad niya rin ang buong kautusan, passive and active. But nananatili pa rin ang kautusan, the moral law. At ang ating nature bilang sinner, nandito pa rin. Bagamat yung pong kaparusahan, yung pong yung curse ng law ay tinubos na tayo dyan. Kaso lang, mayroon pa tayong nature or remaining sin na nag-uudyok pa rin sa ating lumabag sa kalooban ng Diyos. Kaya kailangan natin ang law para i-convict tayo kung ano yung nakatago nating kasalanan. Nang sa ganon, tumakbo tayo kay Kristo, tumakbo tayo sa grace, tumakbo tayo sa ating tagapamagitan na siyang tumupad ng lahat ng kaparusahan ng ating kasalanan. Pero itong natitira natin, mga residues, ay kailangan i-confess natin sa Panginoon dahil siya'y banal at tapat na siya'y magpapatawad sa atin. He is faithful and just to forgive us. Kaya ng isang Kristiyano, Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ. Kung ating ikino-confess ito, wala na pong makakaagaw sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Hindi ka aagawin ng impyerno. Ikaw ay hawak ng Panginoon at ang kaligtasan mo, siya may hawak doon sa langit, hindi tayo dito. Kasi kung tayo ang may hawak ng kaligtasan natin, anytime, pwede tayong mawalan ng kaligtasan. Kaya ang sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 3, yun yung ating pamana. Nasa langit. Salvation natin. At binabayantayan ito ng kanyang kapangyarihan. Verse 3 hanggang, para sigurado, verse 3 hanggang 5. Yung ating pamana. Kaya nga, yung atonement ng ginawa ng Panginoon ay talaga namang napakamakapangyarihan, active and passive. Kaya nakakalungkot po maraming tao ngayon nagtitiwala sa kanilang mga sariling gawa na tupdin ng mga bagay na ito, tupdin ng mga bagay ito para maligtas. No, sa Christian po, hindi mo na kailangang tupdin yun, mag-ihaw ka ng ano dyan, ng baka, No, ang kailangan natin ay pag-ibig kay Kristo. Ang pag-ibig natin kay Kristo ay ang pagsunod sa kanyang kautusan. Anong kautusan ngayon? The will of God or the word of
Christ. Salita ni Kristo ang magpapalago sa atin sapagkat it convicts our spirit and heal our spirit. Kaya nga sabi sa Hebrews 4:12, the Word of God is sharper than two-edged sword. Salita ng Diyos, siyang maghahati ng kinalamnan mo, yung espiritu at kaluluwa upang ilantad ang kasalanan, na sa pamagitan din ng salita ng Diyos, ikaw ay mapapagaling by loving Christ law or word. So makita natin, yung fulfillment po nito ay sa atonement ay dalawang parts, active and passive. Pero mayroong tatlong resulta. Tatlong resulta po yon, mga kapatid. Tignan natin sa paragraph 5, article 32, section 32. Ganito ang sabi. Binigyan ng Panginoong Hesus ng buong kasiyahan ang lahat ng hinihingi ng katurungan ng Diyos. Ano pong ibig sabihin doon? Nailapat po ng Diyos ang hustisya. Bakit po nailapat ang hustisya? Paano po natin nasabing nailapat ng Diyos ang hustisya sa atin? Kasi ganito po. Alam natin ang Diyos ay banal. Right? Siya ay walang anino ng kamalian. Siya ay liwanag. At hindi maaring isang gabuhok na hibla ng karumihan pwedeng lumapit sa Kanya. Right? Tayong lahat, mayroon tayong kasalanan, hindi tayo pwedeng patawarin ng Diyos sa ating kasalanan sapagkat siya'y banal at matuwid. Unfair yun, mga kapatid, tutusin. Bakit? Konsentidor ang Diyos na nagpapatawad ng kasalanan. Tulad natin mga magulang, kahit masama na yung ginagawa ng anak natin, ay binibilhan pa natin ng regalo, pinapamper natin, baka magtampo, hindi ganun ang Diyos. Sapagkat walang hindi pinarusahan ng Diyos na kasalanan. Tayo lahat makasalanan. Pero upang mailapat ang tamang hatol, ang tamang hustisya, kailangang si Kristo ang pumalit sa atin at siya ang tatanggap ng puot ng Diyos. So sa kanya pong sa kamatayan ni Kristo, sa kanyang atonement, nailapat po ang hustisya. Hindi po unfair and God or konsentidor. Kaya nga, maawa rin po tayo sa ating sarili kung binibigyan natin ng kahihiyan si Kristo as a Christian. Kalahin mo yun. Si Kristo pala ang naglapat o nagpalapat ng justice ng Panginoon na dapat tayo ay mamatay sa impyerno, pero siya ang nagpawalang sala sa atin. Ganun po. Then, ikalawa, na nailapat dito, ang sabi po sa, again, sa 35 naman, section 35, at binili niya ang isang walang hanggang mana sa kaharian ng langit. Mga kapatid, basahin lang natin again, mula sa 32 hanggang 37. Binigyan ng Panginoong Hesus ang buong kasiyahan, ang lahat ng hinihingi ng katarungan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang lubusang pagtupad sa kautusan ng Diyos at sa paghahandog minsan magpakailanman ng kanyang sarili sa Diyos sa pamagitan ng walang hanggang Espiritu. Nakapagdulot siya ng pagkakasundo. Yun ang ibig sabihin. Na isa katuparan po ang pakikipagkasundo. Nung tayo po ay magkasala, nung si Hitdan ay nagkasala, nagsimula po ma-separate ang tao sa Diyos. Ang separation doon is spiritual. Separation means death, physical death. Pagka ang tao ay namatay, naghihiwalay yung katawan niya, spirito. Ganyan po ipinicture yung pong larawan ni Adan at ng Diyos nung si Adan ay willingly o talagang deliberately sin against God na wala talaga. At ang separation na yan, walang hanggan yan. Hindi maaaring may dugtong. All have sinned and fall short to the glory of God. At dahil dito po sa ginawa ni Kristong tagapamagitan o atonement, naidugtong po tayo sa Kanya. Walang ibang paraan, kundi nakapagdulot siya ng pagkakasundo
sa Diyos at tao. Romans 5, verse 5 to 8, sinasabi ron, tayo po ay napupuot sa Diyos, magkaaway tayo, at imposibleng tayo po ay magkaroon ng pagkagusto sa Diyos. Pero dahil kay Kristo, tayo po ay kanyang pinagkasundo. Paano? Basta nanalangin tayo kay Kristo? No! Sa magitan ng kanyang kamatayan, sa kanyang pagpapakababa, na ipagkasundo tayo sa Diyos. Kaya hindi po mura ang ating kasalanan. Murang kaligtasan natin kasi simple lang, believe Christ and you shall be saved. Pero yung likuran nito, mga kapatid, hindi mura, walang kasing halaga. Walang kasing halaga. So naisagawa niyang pagkakasundo. At pangatlo, nabili niya ang walang hanggang mana. Walang hanggang mana. Yung mamanahin natin. At ito'y iniingatan ng Diyos. Yun yung tatlong resulta ng active and passive obedience of Christ. At lahat tayo ay tiyak na makakatanggap dahil natanggap ito ni Kristo. Tingnan nyo sa 37. Para sa lahat ng ibinigay sa Kanya ng Ama. So, ginawa ni Kristo ang atonement. So, natanggap niya rin ang hustisya ng Diyos para sa lahat ng Kanyang mga tao na ibinibigay ng Ama. Now, remember, Ephesians 1:3, 1:4, tayo po ay pinili ng Diyos before the foundation of the world. Tayo inibig na ng Diyos. Pero walang batayan kung bakit tayo inibig sapagkat hindi pa tayo nag-i-exist. Kaya ang ating kaligtasan hindi batay sa ating pagkatao, kundi batay sa kanyang sovereign will, sa kanyang pagpili. Kaya walang sino mang maaring magreklamo. Nililigtas niya ang pinaka-karumal-dumal na sinner. Sa tao, hindi pwedeng pa iligtas yun. Kailangan manatili sa kulungan. Hindi siya pagtatawarin. At kapag siya pinalabas ng gobyerno, nananatili pa rin ang kanyang pangalan as convicted person. Pero in Christ, justified yan as if hindi siya nagkasala. Malinis na malinis ang ginagawa ng Panginoon. Ganun po ang tiyak na tatanggapin natin kay Kristo. So napakahalaga po mga kapatid. Tignan nyo ang sa paragraph 6. Ito yung tinatawag sa English na retroactive na pagdating sa atonement. Meaning to say, yung bisa nito sa nakaraan na wala pa yung krus. Ganito ang sabi sa paragraph 6. Ang halaga ng katubusan ay hindi agad binayaran ni Kristo hanggang sa siya ay nagkatawang tao. Pero nandun na yun. Pero hindi pa nangyayari hanggat hindi siya nagkatawang tao. Gayunpaman, ang halaga, bisa at kapakinabangan ng kanyang pagtubos ay ibinigay sa lahat ng kanyang hinirang sa lahat ng panahon mula pa nang lalangin ang sanlibutan. See, kung ating titignan, yun po yung ating kaligtasan, nandun na, wala pang lahat ng bagay. At na-fulfill lamang ito once na tayo po ay tinawag din ni Kristo. Sa akin lang, tinawag ng Panginoon, well, 37 years old ako, pero na-realize ko, nung ako'y maging 43 years old na. 37 kasi, that was 1987, a Pentecostal charismatic. Hindi pa ako sure sa doktrina. Pero alam ko si Kristo, kaya nilulundag tayo natin sa kanta, sayo-sayo tayo kay Kristo. Pero natining lang tayo nung magsimula ng year 2000, sapagkat nagsimula na ang ating Reformation. From 1995 hanggang 2003, tayo po ay na covenant. Kaya nga, para sa akin, sa ngayon, sa naranasan kong katotohanan ng ginawa ni Kristo, nanghihinayang ako kung bakit hindi ako tinawag ng Panginoon nung ako'y 15 years old, 16 years old pa. Sana hindi ko nagawa lahat ng kasalanan ginawa ko.
Pero yung nga lang, na ipatutuo ko na sa inyo, yung aking buhay na karaan na napakadilim. Walang sino mang maaring makakuha nito ng aking testimony kung paano ko inibig ng Diyos sa kabila ng lahat ng iyon. Yun ang may pagmamalaki ko sa biyaya ng Panginoon. Pero ngayon, na-realize natin na ang salvation pala natin ay nandun na before the cross. Wala pang krus. Ganun po katibay yung kaligtasan natin. At natutupad ito nung tayo po ay imulat ng Panginoon sa katotohanan. Sapagkat truth can set us free. Truth of Jesus Christ, sapagkat siya lamang ang daan, buhay at ang katotohanan. Kaya piyaya po, napakasarap po namnamin ang ating relationship with God through Christ sa kaligtasan. Kaya nga, yung krus natin ay pinakasentro ng ating buhay. That symbolizes Christ's death, Christian salvation. Pero wag nating lagay yung krus dito para maging anting-anting. But the message of the cross. Yes. Isang? Mm. Mm. Ah, mm. 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 Yeah. Mm. Yes. Kung, to, kung tawagin sa English, uncomprehensible. Ganun ba yun? Incomprehensible. Hindi mo kayang yakapin yung ginawa ni Kristo sa atin before pa lang dumating yung kamatayan sa krus. Tinupad niya ito kasi yung tipan ng Diyos covenant ng Panginoon. Yung pong ginawa ni Kristo, yung kaligtasan natin, lahat ng kailangan natin nandun na sa Kanya. Kaya totoo yung sinasabi ng ibang mga Baptist, once saved, always saved. Kasi Romans 8:1, justified ka na lahat. Nasa iyo na lahat ang pangako. Tinanggap mo na. Pero kailangan nating mamuhay dito sa pananampalataya. Sa pananampalataya, meaning, ilagi nating sinusunod ang kautusan ni Kristo. Kaya John 16:21, whoever has my command and do it, he is the one who loves me. And the Father loves him at siya rin. Kaya habang tinutupad natin, lumalakad tayo sa buhay na ito, mga kapatid, sa pananampalataya, gagawin natin ito sapagkat tapos na yung kaligtasan natin, nandun eh. Wala na tayong pagkapahamak. Maaaring magtatanong kayo, paano kung mag-suicide ka? Well, alam natin, may kabayaran ng suicide, kaya ka nga namatay dahil nag-suicide ka eh. Yun ang kabayaran nun. Pero ibig sabihin na wala na yung kaligtasan mo. No one can separate us from the love of God. Pero, loko-loko ka ba naman? Sakata mo sarili mag-suicide ka. Di ba? Anong kabayaran nun? Di namatay ka.
Kasi yun ang yung kasalanan yun eh. So, the wages of sin is death. Ganun lang kasimple sagutin yun. Kaya siya nag-suicide. Alam niyo kung bakit? Hindi siya lumago sa salita ng Panginoon. People perish for lack of knowledge. Hindi siya makapamuhay sa pananampalataya. Kung sabihin kung panghawakan niya lamang yung Galatians 2:20, ang sabi ni Paul doon, I have been crucified with Christ. And Christ lives in me, not me. But the life that I now live in the flesh, nandito po tayo sa flesh pamumuhay ko ito sa pananampalataya. Pag-obey kay Christ sa lahat ng araw. As Christian, hindi pasaway. Hindi pasaway ng mga anak ng Diyos. Pero mamaya po, sa ating morning message, masasagot po yun. Bakit tayo nagkakasala? Okay? So sa ngayon, yung Brother Feli, hindi natin mayakap yung kaligtasang ginawa ni Kristo. Kaya nga, wag natin itong hamakin o maliitin. Dahil kailangan natin lagi siyang nag-glorify. Be holy for I am holy. Yun ang sabi niya. Yun ang standard ng Panginoon. Now, hindi tayo maging perfect na holy. Pero yung pong mana natin is holy. So, kailangan mamuhay tayo na sumunod sa Kanya. Yun na ang paraan para tayo maging banal. Ibig sabihin ng mabanal, separate from the world. Hindi naman yung wala kang pagkakamali, wala kang pagkakasala. No, separated ka sa lahat ng sistema ng mundo. Yun ang pagiging banal. Yun ang kailangan natin. Dahil check yung ating pamana. Check yung ating pamana. Okay, Brother Feli? Sige. Tuloy tayo. So yung retroactive, yung nandun na yun, bago pa lang mangyari ang krus, ready ng lahat. Ready ng lahat. Kaya ng time na tayo po'y tinawag sa pamagitan ng gospel, then tayo po ay kanyang binorn again. Isinilat tayong muli para mamulat tayo na tayo makasalanan at makilala natin si Kristo as our Lord and Savior. Then of course, we receive faith and repentance. Once na tayo po ay na-born again. The faith and repentance, ito naman yung ating gawa para tayo ay mag-convert sa ating sarili. Conversion, perseverance of the saints unto the end. Yan yung conversion, faith and repentance. Kailangan ipamuhay natin yan. Nagkasala, repent. Then, living by faith. So, yun po napakaganda. Napakaganda po. So, paragraph 7. Si Kristo bilang tagapamamagitan sa Diyos at sa tao ay gumagawa ayon sa kanyang dalawang kalikasan. Hindi pwede magawa ni Maria ito. Dahil si Maria, tao lang. Si Kristo ay dalawang kalikasan. Kaya tingnan nyo, pagka-Diyos at pagkatao. Ang bawat kalikasan ay gumaganap ng nararapat. Both as a man and as God, ginagawa nito lahat ng nararapat. Gayunman, dahil sa pagkakaisa ng kanyang persona, ang bagay na nararapat sa isang kalikasan sa banal na kasulatan, kung minsan ay iginagawad sa persona sa ikalawang kalikasan. Kaya mayroong interchangeable Pag nakita natin si Kristo, siya po ay nagpapagaling na alam natin, siya po ay isang Diyos. At kapag siya po ay nangangaral, siya po ay as ordinary prophet. Kaya nga tatlo ang kanyang office No? Makikita natin, pero lahat yon ginagawa ng iisang Diyos, isang persona, man and God. Kaya walang maaaring makagawa nito Hindi natin pwedeng pabulaanan ng gawa ni Kristo. Only the Pharisees ang umama kay Kristo na sabi niya, siya'y gumagawa ayon sa espiritu ni Satan. That is blasphemy. Unpardonable sin yan. Yun yung tinatawag na unpardonable sin. Na yung gawa ni Kristo, pwede nang hamakin si Kristo, pinako nga Di ba? Siya nga'y pinahirapan, nilatigo nga siya Pwede mahamakin si Kristo, wag lamang yung espiritu na gumagawa sa kanya.
Sa atin ngayon, yung unpardonable sin, wala po yan. Dahil kinikilala natin Kristo, kinikilala natin Espiritu, sa mga Pharisees lang yon. Pero sa ating panahon ngayon, John 3:18, na hanggat hindi ka sumasampalataya kay Kristo, you are condemned already. Nasa iyo ang unpardonable sin. Kaya pag namatay ka, you are in hell. Pero ang pag-asa natin, even ang tao nasa unpardonable sin, mayroon pa rin nagtsatsaga, nangangaral. Because salvation is in Christ alone. Hearing by His Word. Kaya napakalaga po umangaral. Kasi mga tao niyan, condemn na yan eh. Nasa impyerno na yan. Mga anak natin condemn already. Na hindi ka ba naawa? Natutuwa ka siguro, yumayaman sila, umanlad sila, nagsisikat sila, artista sila. Pero they are condemned. Maawa naman tayo sa kanila. Kaya nga, si Jesus Christ, isa siyang dakilang tagapagligtas. Namamagitan sa Diyos at sa tao. Kahinaan natin, sinasabi sa Diyos. Yung awa ng Diyos, sinasabi sa tao. Para ipagpatuloy yung pagkakasundo, yung reconciliation. Na tayo manatili dyan at taglayin natin ang assurance. Kaya't hanggat hindi ka napupuno, lumalago sa kaalaman ng salita ng Diyos, doubter ka. Hindi mo alam kung saan ka puposisyon. Marami kang questions at yung questions mo from your flesh magpo-contradict doon sa alam mong katotohanan. Ipagtatanggol mo ang iyong katwiran at kasalanan. Kaya nga mga kapatid, napakasarap po ang maligtas at magkaroon ng assurance of salvation. Dapat tayong lumago. Huwag tayong maging tulad ng bata na pikon, ayaw magpatuwid, ayaw magpalatigo, ayaw bumalik, nagtatampo. Magdurusa ka lang sa ugali niyan. Di nakalawa, tignan natin ang opisina ng ating Panginoon. Ito'y nasa paragraph 9 to 10. Nilaktawan ko ng iba kasi yun na yun eh. Okay? Basahin natin ang opisina ni Kristo bilang mediator. Una, sa paragraph 9. Si Kristo at siya lamang ang nararapat na maging tagapamagitan sa Diyos at tao. Siyang propeta, siyang saserdote, siyang hari ng Iglesia ng Diyos. Ang kabuuan o bahagi man ng kanyang panunungkulan ay hindi maaring ilipat sa kaninuman. Napakalinaw po niyan, 1689. Marami po umaangkin eh. Maraming umaangking prophet, maraming umaangkin na, well, so angkinin yung pastor, okay lang, kasi may pastor talaga. Pero yung pagiging prophet, saka pagiging saserdote, pagiging pare, well, isa pong bagay na dapat malaman, iisa lang po ang may taglay niyan. Yan ay si Kristo lamang, walang iba. Yan ang sinasabi ng 1689. So may kita natin yung uniqueness ng kanyang office. Ang pagkakatangi ng kanyang opisina. Pag sinabi pong office kasi, tanggapan, di ba? Tanggapan, katungkulan. Ito po yung katungkulan ni Christ. Sa Old Testament ay tinatawag yung katungkulan, tanggapan. At si Jesus lamang ang tumupad sa lahat ng mga ito bilang nag-iisang tagapamagitan. Now, bilang priest, mga prophet, ano ibig sabihin ng prophet? Prophet po sa Bible, napakasimple lang. Sila yung tagapangaral tungkol sa kalooban ng Diyos at tungkol sa plano ng Diyos sa hinaharap. Kanya nga, lahat po ng law at Old Covenant na tumitingin sa New Covenant, yun po yung
ipinapahayag ng mga propeta starting from Moses. Kaya nga, sabi nga ni Jesus Christ doon sa si Abraham doon sa mayaman na nasa hell. Sabi niya, Amang Abraham, papuntahin mo yung aking 5 kapatid. Papuntahin niyo aking 5 kapatid na pareho ko rin para wag silang mapunta rito. Anong sabi ni Abraham? Naroon si Moses at mga propeta. Okay? Ang ipinapangaral po, bagamat sa ceremonial judicial law, kailang tuparin nila dahil yan ang covenant of works, dahil para sila ay magiging mabuti sa Diyos, tuparin nila lahat ng sinihingi ng kautusan. But ang simula po ng law na ito, mga kapatid, law ni Moses, Genesis chapter 1 verse 28 hanggang Deuteronomy chapter 32 verse 28, I think. 615 yan. Pero yung pong gospel, Genesis chapter 3:15, yun na po yung pinapangaral ng mga prophets noon hanggang sa fulfillment kay Christ. Kaya marami pong naliligtas sa Old Testament dahil they believe in Christ. Bagamat piniperform nila ang lahat ng hiningi ng kautusan na sila ay dapat magwisik ng dugo, kailangan ganito, may kapistahan ng ganito, it symbolizes and pictures to Christ. Kaya ang kaligtasan ng mga tao sa Old Testament ay si Kristo din. At tayo naman, kay Kristo rin pabalik. Dapat tayo ay nasa fulfillment na ng covenant ng Diyos. Kanya nga, bilang prophet, ito yung nagpapahayag ng mga pangako ng Diyos, ng katungkulan ng Diyos, ng plano ng Diyos, ng katotohanan ng Diyos, at kuminsan gumagawa sila ng himala. Kaya Christ, the fulfillment of office of prophet, siya po'y nangangaral at gumagawa ng himala. Si Jesus Christ. Kaya na-fulfill kay Christ ang law katapusan kay John the Baptist, right? Then, yung office po ng sacerdote, priest, pare, ano po ba ang ginagawa nito? Sila po yung mediator, tagapamagitan between God and man. Sila po yung nag-aalay ng dugo para sa kasalanan ng Israel tungo sa Diyos upang sila'y mapatawad. Sila palagi, taon-talon, araw-araw, sila po ay gumagawa ng paghahandog araw-araw at iba pa yung taunan. Pero yung kasalanan ng mga tao na kanila pong natabunan ng dugo, temporaryo. Kaya si Kristo po ang totoong pari. Siya ang totoong tagapamagitan sa Diyos at sa tao, sapagkat minsan lang inialay ang kanyang katawan. The Lamb of God who takes away the sin of the world. Si Kristo po ang tanging tagatupad. Kaya ang sabi po sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus lamang. Hindi magagawa ito ng sino mang tao o umaangkin. Tiyak yun ay bulaan. Hindi po yun gospel. Gospel po yun. Kaya huwag tayong basta-basta maniniwala sa lahat ng mga nangangaral kung anong kanilang tinuturo. Then lastly, yung pagiging hari. Sa Old Testament, alam natin ang mayroong mga hari, di ba, na namumuno. Pero mula sa 1 Kings, 2 Kings, bagsak lahat yon. Maaring mayroong tama, pero bagsak pa rin. Kaya nga si Kristo ang siyang pumalit. Ito yung hinihintay ng mga taga ng aklat ni Mateo, the coming King, the Savior of the world. At si Kristo ang fulfillment na ito. Batay doon sa pangako ng Diyos na ang kanyang pipiliing hari ay mayroong angking puso ng Diyos. Kaya ito'y tumama kay David. Si David who seek after God's own heart, kaya kay David sinabi ng Panginoon, sa iyong anak, not kay Solomon, sa iyong anak itatayo ko ang karyan at siya ang mamamahal ng buong bayan hanggang sa walang hanggan. Kaya nga si Jesus Christ is the King according to David's throne. Siya yung katuparan.
Ang hari, magpoprotekta sa atin, sa ating mga kaaway. Ang hari, ang siyang magbibigay sa atin ng kasaganaan. Ang hari, ang siyang magbibigay pangulo sa atin sa lahat ng ating gagawin. Kaya nga, si Kristo lang nakaganap dito sa kanyang opisina. So, tingnan natin ang tatlong pangangailangan ng kanyang office na ito as a prophet, priest, and king. Tayo po, si Kristo po ay tumayo sa atin as prophet dahil tayo po ay mangmang sa lahat ng katotohanan. We are so proud sa ating pong mga sarili. By common grace, binigyan tayo ng kakayanang mag-aral, mag-research, lahat ng dapat gawin natin. Pero hindi lahat ng mga may pinag-aaralan ay may kaunawaan kay Kristo. Sapagkat ang sabi nga sa Timothy, kung naunawaan lang sa Romans, kung naunawaan lamang nila na ito'y si Kristo, dahil sa kanilang karunungan sa mundong ito, hindi sana nila pinako si Kristo. But they don't know the truth of God. Kaya nga, yung pong kamangmangan ng Diyos nalagay sa tao, dahil kamangmangan para sa mga matatalino, pero surpasses all wisdom. Ito, yung kamangmangan natin kay Kristo, humihigit sa karunungan ng tao. Kaya mas pinili ng Diyos ang mahihina para hiyain ang malalakas. Kaya huwag kayong matatakot, kahit wala kayong pinag-aralan, kung taglayin yung salita ng Diyos. Kahit presidente pa, luluhod siya sa karunungan, taglay mo. Dahil kung hindi, siya po ay nahatulan na. Kaya nga, mayroon po tayong prophet, mayroon pong propeta hanggang ngayon sa iglesia, gift, para i-proclaim ang truth at ang plano ng Diyos. Then ikalawa, tayo po ay hiwalay sa Diyos. Kaya tayo, si Christ, pinulfill niya ang pagiging priest, ang holy priest, ang banal na saserdote, sapagkat tayo po ay hiwalay diyan. At tayo ay walang kakayanan, so we need king. Basahin natin paragraph 10 the last time. Ganito ang sabi. Ang tatlong panunungkulang ni Kristo ay kailangan para sa atin. Dahil sa ating kamangmangan, kailangan natin ang kanyang pagkapropeta. Dahil sa ating pagkahiwalay sa Diyos at kakulangan ng lubos na paglilingkod, kailangan natin ang pagkasaserdote ni Kristo upang mapagkasundo tayo sa Diyos at maging katanggap-tanggap sa Kanya. Dahil sa ating paglayo sa Diyos at kawalang kakayanan na bumalik sa Kanya at dahilan din sa kailangan natin na maligtas at maingatan sa ating mga espiritual na kaaway, kailangan natin ang Kanyang pagkahari upang sumumbat, manaig, magdala, umalalay, magligtas at mag-ingat sa atin hanggang sa Kanyang makalangit na kaharian. Amen. Napakadakila pong Panginoon. Sana ganun kakilala natin ang Diyos. Nang sa ganon, bawat sandali ng buhay natin, alam natin kung ang dapat natin gawin. Parangalan siya. In everything, do all things for the glory of Christ. Ang tao ay nawalay sa Diyos. Namatay ang ugnayan natin sa Diyos, pero si Kristo ang lahat. Siyang namagitan upang tayo makapanumbalik sa Kanya. Tayo manalangin, mga kapatid. Panginoon, napakadakila po ng iyo pong biyayang kaloob sa amin. Kaya hiya sa amin, Panginoon, na pawalang halaga ito, pawalang halaga sa aming buhay. Kaya hiya, Panginoon, na may pagmamalaki namin ang aming mga sariling kakayanan sa aming karunungan, kaalaman, kung hindi namin papasakop sa iyo pong kabutihan ito. Turuan niyo kaming mamuhay sa araw-araw. Nataglay namin ng katotohanan na si Jesus ang mamagitan sa amin, kaya kami umiral na ganito. By the grace of God, naging kami, Panginoon. Salamat po. In Jesus' name. Amen.